Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Pagnanakaw ng isang lalaki sa isang tindahan sa Lawag City, sa pool sa CCTV. Import ban sa bigas, pinalawig ng 30 araw ayon sa DA. Latest sa presyuhan ng bigas, alamin live. Tulong! Hiling ng mga pamunuan ng mga paaralang sinalanta ng Super Typhoon Nando sa Calayan, Cagayan. At lasapin ang mga pagkain mula sa malagkit at tsokolate. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Tumaas ang presyo ng imported rice sa Dagupan City habang bumaba naman ang presyo ng lokal na bigas. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa kabila ng ipinapatupad na import ban sa bigas, tiniyak ng Department of Agriculture, ganun din ng SINAG na sapat ang supply ng imported na bigas sa mga pamilihan sa bansa. Isang buwan matapos ipatupad ang 60 days ban sa imported rice, marami pa rin ang supply nito na ibinebenta sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Tuloy-tuloy raw ang pagdating ng delivery mula sa mga supplier. Ang problema nga lang ay ang bahagyang pagtaas sa presyo nito. Gaya ng imported rice mula sa Vietnam na dating 45 pesos per kilo, mabibili na ngayon sa 49 hanggang 50 pesos per kilo. Tumas ma'am yung imported rice. Pero ang supply, sir? Marami. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bagamat merong import ban na pinapatupad sa bansa, ay hindi naapektuhan ang supply sa merkado. May mga dumating pa kasing delivery hanggang noong September 15. May shipment record na may SPSIC. Pinalabas pa rin nila ang cut-off is September 15. So na-extend ng 15 days yung arrival. No? Kaya marami pang stocks. Magtatapos sa November 2 ang 60 days ban sa imported na bigas pero pinalawig pa ito ng 30 araw. Ayon sa DA, posibleng tumagal pa ang rice import ban hanggang sa katapusan ng taon, depende sa sitwasyon. Bumagsak din kasi ang presyo ng palay sa gitna ng harvest season. Nasa 6 pesos ngayon ang kada kilo ng palay sa ibang lugar sa bansa. Kasabay ng pagtaas sa presyo ng imported na bigas ay patuloy naman ang pagbaba sa presyo ng local rice. 4 hanggang 5 piso kada kilo ang ibinaba sa presyo ng commercial rice. Inaasahang bababa pa ito dahil sa pagdating ng mga bagong aning palay. Meron ng mabibili ngayon na 30 pesos kada kilo na bigas sa merkado. Mas pasok sa budget ng mga mamimili. Malaking bagay na yun sa amin kasi sa mga mahihirap talagang malaking bagay sa pagbaba ng bigas. Chris, sa mga pamilihan naman dito sa lungsod ng Dagupan ay nasa 49 hanggang 53 ang kada kilo ng imported na bigas. Ang problema ng mga negosyante ay kukonti lamang yung tumatangkilik ngayon sa imported na bigas dahil mas tinatangkilik ng mga consumer yung local commercial rice na kung saan ay tuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo. Sa ngayon, Chris, ay nasa 29 hanggang 47 pesos ang kada kilo ng local commercial rice. At yung mga negosyante, Chris, ay hindi umaangkat ng maramihan na local commercial rice dahil nga doon sa patuloy na pagbaba sa presyo ng commercial rice. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Presyo naman ng ilang highland vegetables sa Mangaldan Public Market, doble ang itinaas. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Maagang namalengke sa Mangaldan Public Market si Juvelin kaninang umaga. Pero limitado ang nabili niyang gulay dahil sa pagtaas ng presyo ng ilang highland vegetables. Mamimili, gusto natin yung mga murang lang para sa abot kayang budget. Halos doble o triple ang itinaas sa presyo ng sayote at patatas. Umabot na kasi sa 80 pesos ang kada kilo ng patatas na dati ay nasa 20 hanggang 40 pesos per kilo lamang. Ang sayote pumalo na sa 80 hanggang 100 pesos kada kilo na dati ay nasa 20 hanggang 25 pesos. Dahil dito hindi na muna nag-angkat ng sayote sa Bagsakan Market sa Urdaneta City si Aling Mary. Sa patatas lang naman yung tumaas.
Tsaka yung sayote, medyo tumas din. Yung mga mamimili naman, kung ano lang yung mura, doon lang naman sila. Ayon sa kawani ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC, malaki ang itinaas sa presyo ng patatas dahil bumaba ang supply. Ngunit wala naman daw gaanong pagtaas sa presyo ng sayote dahil marami pa raw ang supply nito sa bagsakan. Nagkaroon tayo ng landslide sa mismong Halsima. Kaya doon na alam po na medyo kumunti yung volume. Kaya medyo umangat yung presyo ng patatas. Sa farmer's reference price ng BAPTC, nasa 60 hanggang 88 pesos ang kada kilo ng patatas na dati ay nasa 55 hanggang 75 pesos kada kilo. Habang nasa 5 hanggang 20 pesos naman ang kada kilo ng sayote na dati ay nasa 12.50 pesos average price. Samantala tuloy pa rin sa pagbangon ang mga vegetable farmer mula sa pagkalugi dahil sa pagkasira ng kanilang mga pananim bunsod ng pagtama ng sunod-sunod na kalamidad. Sa mountain trail na banda, gaya ng Bugyas, Mangkayan, Kibungan. Ganon din dito sa strawberry farm yung pananim na mga green ice na flood. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Antas ng Marusay River sa Calasiao, Pangasinan, patuloy ang pagbaba. Narito ang report ni CJ Turida. Tuloy-tuloy ang paghupa ng baha sa Calasiao, Pangasinan. Umabot sa 21 barangays ang naapektuhan ng baha sa mga nakaraang araw. Pero ngayon, nasa 11 barangays na lamang ang nakararanas ng baha, kabilang ang barangay Ambunao, Gabon, Longos, Lumbang, Malabago, Mancop, Nalsyan, Poblacion East, Poblacion West, Songkoy at Talibao. Patuloy rin ang pagbaba ng antas ng Marusay River na nasa 5.6 feet above normal level. Although tuloy-tuloy naman na po ang pagbaba nito at yung iba naman po ay stagnant rainwater, kaya medyo may kabagalan yung pagbaba or paghupa ng tubig baha sa kanilang area. May mga nananatili pa sa evacuation centers pero ang ilan makakauwi na rin ngayong araw. Tulad ng mag-anak ni Fernando na mahigit 1 linggo sa evacuation center. Umabot daw hanggang dibdib ang baha sa kanilang bahay sa barangay Mancop. Kasi medyo pwede nang matulugan yung bahay namin. Kaya awin na kami ng mga alas 5. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa mga lugar na nakararanas pa rin ng baha. Inikayat ko lang rin po sila na mag-ingat pa rin po sa lahat po ng mga pwedeng makuha na sakit na dulot po ng pagbaha. Sana po ingatan po natin ang ating mga sarili. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Sa pulsa CCTV, ang pagnanakaw ng lalaki sa isang tindahan sa Lawag City, Ilocos Norte kahapon. Sa video, makikita ang lalaking pumasok sa tindahan at tumingin pa sa pintuan. Dumiretso ang lalaki sa kaha. Agad niyang binuksan ang drawer pero biglang dumating ang babaeng may-ari ng tindahan at sinita ang lalaki. Mabilis na lumabas ang lalaki at hindi na napigilan. Kaunting halaga lang naman daw ang natangay ng sospek. Nai-report na sa pulisya ang insidente at inaalam na ang pagkakakilanlan ng sospek. Samantala, bida ang mga obra ni Lucky Salayog, isang iskultor mula sa bayan ng Aurora sa Isabela. Tulad ng buwaya o tinawag niyang lolong, nagawa mula sa mga lumang goma na talaga namang nakakaagaw ng atensyon. Naging patok palalo ang buwaya ngayon na sumisimbolo sa mga kurakot sa pamahalaan. Dahil dito, nagka-interes daw ang isang individual at nagpagawa kay Lucky ng mga hayop na gawa sa goma at iba pang mga patapong bagay. Maliban sa buwaya, patok din ang iba pang obra na puro gawa sa goma. Dadalhin ang mga obra sa bundok sa Calaca, Batangas at gagawin bilang isang atraksyon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA at PNP ang hinihinalang drug den sa Barangay Pantal, Dagupan City, pasado alas 2 ng madaling araw noong linggo. Nakumpiska sa operasyon ang 14 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Arestado ang 6 na katao na kinabibilangan ng babaeng maintainer ng drug den, co-maintainer, drug den employee at 3 bisita.
Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pang pahayag ang mga sospek. Oplansita, pinaigting ng poso kontra sa mga kolorum na tricycle sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Maagang pumwesto ang mga poso enforcer katuwang ang mga pulis sa kakalsadahan sa Bangaldan, Pangasinan kaninang umaga upang ipatupad ang pinaigting nilang Operation Sita kontra sa mga pumapasadang kolorum na tricycle. Sinisita rin ang mga tricycle driver na hindi kumpleto ang papeles ng kanilang sasakyan. May mga nahuli din kaming mga out of line na dito na namamasada. Galing sila ng Santa Barbara at Dagupan sa Boundary. Mula kahapon, halos 20 tricycle driver na ang nasampulan ng mga otoridad. Kasama rin sa operasyon ang mga opisyal ng mga TODA sa bayan. Marami kasi nagkukumplain sa amin na wala silang permit, karamihan, tapos kolorum sila. Kaya simple, yung mga iba magkukumplain kasi sila nagbabayad ng permit, kumpleto yung mga lisensya nila, tapos yung iba, wala lahat. Panawagan ng mga TODA, dapat magtrabaho ng patas ang mga may-ari ng kolorum na tricycle. Hindi naman daw mahirap kumuha ng prangkisa sa LGU. Mahigit 1,500 ang bilang ng mga lehitimong tricycle driver at operator sa Bangaldan. Kung tutuusin, kakaunti lamang ang mga ito kung ikukumpara sa bilang ng mga pumapasadang tricycle sa bayan. Ibig sabihin marami pa ang hindi nagpaparehistro. Pinag-uusapan na rin daw sa Sangguniang Bayan ang hiling ng poso na itaas ang kasalukuyang 100 pesos na multa sa mga nahuhuling may-ari ng kolorum na tricycle. Samantala magpapatuloy ang Operation Sita hanggang sa mga susunod pang araw at hindi lang mga tricycle ang balak inspeksyonin ng mga otoridad. At the same time, yung mga motorcycle po, mga open muffler, yun po yung isa sa mga objective namin para po ma-regulate o matigil po yung mga kolor po sa bayan ng mga ganyan. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, pansamantalang isasara sa publiko ang Burnham Lake sa Baguio City simula po bukas, October 1, 2025. Inanunsyo ito ng City Environment and Parks Management Office katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority upang bigyang daan ang rehabilitasyon ng lawa. Kabilang narito ang pagpapabuti sa kalidad ng tubig sa lake at pagsasaayos at pagpapaganda sa paligid nito. Nakasaad din sa master plan ang pagsasaayos sa sidewalk. Kabilang na ang pagpapaganda ng Children's Park at skating rink. Inaasang matatapos sa April 2026 ang Phase 1 ng proyekto na pinondohan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Mga negosyante sa Malimgas Public Market na hindi nagsesegregate ng basura, inisyuhan ng citation ticket ng LGU. Naritong report. Ibinubukod ni Jean ang mga kaliskis at laman loob ng isda na nililinisan at ibinebenta sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Nakabukod din ang mga pinagamitang plastik at iba pang basura. Sumusunod siya sa waste segregation na ipinapatupad sa pamilihan. Bukod kasi sa hindi kokolektahin ng kanilang mga basura, ay pagmumultahin pa sila ng lokal na pamahalaan. Ayan, sinisegregate namin para malinis. Hindi nila kukolektahin pag nakahalo-halo siya. Mahigpit na ipinapatupad sa Malimgas Public Market ang no segregation, no collection policy. Bukod pa rito ang pag-i-issue ng citation ticket sa mga pasaway na tindera. Bahagi ito ng pagdidisiplina sa mga negosyante pagdating sa proper waste disposal sa pamilihan. Sumunod na lang tayo sa mga warning na yun para maiwasan yung pag-issue ng citation tickets na magmumulta pa. No? Parang prevention is better than multa. Mga miyembro ng Task Force Disiplina ang nag-i-issue ng citation ticket sa mga lumalabag ng mga negosyante. Nakikita naman ng pamunuan ng Malimgas Public Market na epektibo ang ipinapatupad na polisiya ng LGU dahil naging responsable ang mga negosyante sa pagtatapon ng basura. Oras-oras ang koleksyon ng basura sa mga negosyante. 2 beses naman sa isang araw kinukolekta ng Waste Management Division ang mga basura sa pamilihan. Nandyan yung ating mga tauhan na ready mag-pick up at ng kanilang basura at mag-assist para mas malinis. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Pep Rally ng Letran, big boost para sa Knights na unang sasabak sa basketball tournament. Silipin sa report.
Ilang tulog na lang magsisimula na ang panibagong season ng NCAA. Kasabay ng paghahanda, 2 pang member schools ang nagdaos ng pep rally. Festive ang pep rally ng Colegio de San Juan de Letran. Big boost daw ang pep rally na ito para sa Knights na unang sasabak sa basketball tournament. Sobrang support nila sa amin at iba yung expectation nila sa amin ngayong season. And dadalhin namin yon at magiging inspiration namin sa pagkamit ng aming pangarap. We expect them to still continue the Arriba spirit. Our teams are learning from these experiences, these successes. Yung 101 belongs to Letran. Sa gym naman ng University of Perpetual Health System Delta sa Las Piñas, dumalo sa pep rally ang teams mula sa iba't ibang sport. Excited silang salubungin ng Season 101 na kasabay rin ng pagdiriwang ng anniversary. There's a saying that everything you touch will turn into gold. So this year, as we celebrate our 50th anniversary, I believe our players are ready to go for the gold. Confident but not too confident. Ano lang, nasa level lang kami na game at a time. Tsaka sobrang excited kasi madaming pumasok from juniors. CJ Turida, One North, Central Luzon. Bago pa man manalasa ang super bagyong Nando sa Batanes, abay akalain mong nakapagpalitan pa ng I do ang isang magsing irog doon. Kung mistulang ang mistulang super typhoon ang wedding crasher. Pero tagumpay na nairaos ang kasal. Ganyan ang nangyari sa pag-isang dibdib nina Emil at Madeline sa Batanes noong September 21, ang mismong pagtama ng bagyo sa lupa. Sa kanilang wedding video, kitang-kita pa ang paglapit ng malakas na ulang dala ng bagyo. Napatakbo tuloy sila matapos ang seremonya. Ang wish naman ng kanilang suppliers, may your marriage be as beautiful and resilient as Batanes, able to withstand any storm that comes your way. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. 27 classroom sa Babuyan Claro Integrated School sa Calayan, Cagayan nasira ng nagdaang Super Typhoon Nando. Tutukan sa report ni CJ Turida. Mahigit isang linggo matapos manalasa ang super bagyong Nando sa bahagi ng dulong Hilagang Luzon, bakas pa rin sa isla ng Calayan sa Cagayan ang iniwang hagupit ng kalamidad. Tulad ng Babuyan Claro na isa sa 5 island barangays ng Calayan. Kwento ng gurong si Bernardo Nunez Jr., abala ngayon ang mga residente sa pag-aayos ng kanilang mga nasirang bahay. Wala pa ring pasok ang mga mag-aaral. Isa ang Babuyan Claro Integrated School sa labis na napinsala sa hagupit ng bagyo. 27 silid-aralan ang nasira rito. Naapektuhan din ang Kadinakan Elementary School. Sa Babuyan Claro Integrated School, tanging yung naiwan lang is yung semento. Yung bubong talaga is nalipad pati kasama na yung mga kahoy. Yung isang school naman na Kadinakan ay talagang pinadapa lahat kasi nga mas maliit na mga school buildings yun. Sa mahigit 2,000 populasyon sa isla, nasa higit 500 dito ay mag-aaral. Upang hindi labis na maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata, nagpapatupad ang pamunuan ng paaralan ng Adapt a Class program. Ibig sabihin, mismong ang mga guro ang pupunta sa mga kabahayan at magkahanap ng ligtas na lugar kung saan maaaring turuan ang mga bata. But then may suggestion from the division office na sikapin natin puntahan yung mga bata at pagsamasamahin sa mga small areas na pwedeng magkaroon pa rin ng interaction, meron pa rin learning. Sa barangay poblasyon na isa sa 7 barangay sa mainland Calayan,
Nasira rin ang ilang classroom sa Calayan Central School. Pangamba ng mga guro na aabutin pa ng ilang buwan bago maibalik sa face-to-face ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Nakakaawa po talaga mga kababayan natin dito. So sana po yung may mabagang puso dyan, tulungan kami dito. Kailangan po namin ng pagkain. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang Schools Division Office ng Cagayan at ang lokal na pamahalaan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Tinatayang nasa 16.6 million pesos na halaga ng substandard na lighter ang nasabat ng CIDG sa isang bodega sa Pulilan, Bulacan. Arestado ang isang Chinese national na warehouse manager. Sa bisa ng search warrant, sinalaki ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 3 ang isang bodega sa Barangay Santa Pellegrina, Pulilan, Bulacan nitong Huwebes. Nasamsam dito ang abot sa 3,320 na kahon na naglalaman ng mahigit sa 3.3 million na piraso ng lighter na walang kaukulang import commodity clearance at Philippine Standard Marks mula sa DTI. Nakumpiska rin ang iba't ibang dokumento tulad ng delivery receipts, BIR at DTI registrations at digital video recorder. Nagugat ang operasyon sa sumbong ng isang concerned civilian informant tungkol sa iligal na pag-iimbak at pagbebenta ng mga uncertified lighters na malinaw na paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Wala pang pahayag ang nahuling sospek. Mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo at namataan malapit sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan kaninang umaga mahigit 1,000 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong pumasok sa PAR at may medium o katamtamang tsansa na maging bagyo. Kung sakaling maging bagyo, papangalanan itong Bagyong Paulo. Bukod sa LPA, tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin na posible rin magdulot ng thunderstorms, lalo na sa bandang hapon at gabi. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng mga pag-uulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Pampanga at Bulacan. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Daan-daang alagang aso at pusa sa Bangaldan, Pangasinan, nabigyan ng libreng bakuna kontra rabies. Silipin sa report. Sa tala ng Department of Health mula Enero hanggang Setyembre 20, nasa 260 na ang kaso ng rabies sa bansa. Nasa 95% ng mga kasong ito ay kinasasangkutan ng mga hayop na hindi bakunado. Pinaigting ng DOH katuwang ang mga lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng libreng anti-rabies vaccination programs. Sa Mangaldan, Pangasinan, dinagsa ng mga fur parents ang programa ng lokal na pamahalaan na libreng bakuna kontra rabies para sa mga alagang aso at pusa. Mataas po ang cases natin ng rabies yearly. Isa incidents na sa human, so di ba nagmumula naman yan lagi sa pets. So syempre mag-start muna sa pets and then sa owner naman. Sinamantala ito ng mga pet owner na sina Pedro at Jonah. Talaga po. Para iwas po sa rabies pag nakagat, pag nakalmot. Mga ganito nagbabantay din. So, ayun, family na din. Kaya parang healthy din sila. Sapat naman daw ang supply ng bakuna. May dagdag pang supply ng anti-rabies vaccine mula sa provincial government. Nakaalarma raw ang pagtaas ng kaso ng rabies sa Mangaldan ngayong taon ayon sa mga otoridad. Yung mga previous ma'am parang mas mataas siya. Although yung amin hindi naman mataas, mas maaga siyang tumama. Kasi whole year namin last year parang 4-5 rin eh. 4 o 5 o 6. Ngayon, first quarter pa lang naka-4 na. Alinsunod din ang programa sa pagdiriwang ng World Rabies Day na nag-uudyok sa mga fur parent na maging responsable sa kanilang mga alagang hayop. Hindi lang para sa kanilang kapakanan kundi pati sa ibang mga tao. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. It's official! Tuloy pa rin ang 20th anniversary celebration ni Kuya kasama ang kapuso at kapamilya celebrities.
Magko-collab ulit sa Big Brother House ang Sparkle at Star Magic Stars. Fresh set na mga kabataang Pinoy ang sasabak sa hamon ng pagpapakatotoo. Makikilala na ang housemates this October dito sa GMA. Para sa updates, tumutok sa official social media accounts ng GMA at PBB. Mga magsasaka sa Pampanga nakatanggap ng mga alagang kambing bilang alternatibong kabuhayan. Sundan sa Ratsyada Balita. Mahigit 30 magsasaka at Farmers Cooperative Association sa Pampanga ang nabigyan ng alagang kambing bilang dagdag kabuhayan. Aabot sa 104 na babaeng kambing ang naipamahagi. Ayon sa Provincial Veterinary Office, napakaganda ng goat racing business dahil mababa ang maintenance nito. Kaya nitong manganak ng 2 hanggang 4 na anak sa kada 5 buwan at maaaring ibenta ng 10 to 12,000 pesos bawat isa kapag lumaki. Sa bayan naman ng Guagua sa Pampanga, nakatanggap din ng ilang magsasaka ng rice combine harvester sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa makinarya, pinasinayaan din ni PBBM ang Rice Processing System Project. Ayon sa Department of Agriculture, maraming rice processing system ang nakatakda pang maitayo sa bansa sa mga susunod na buwan. Sa lalawigan naman ng Benguet, time out muna sa trabaho ang mga empleyado ng gobyerno. Pamper time muna sa special treat na hatid ng pamahalaang panlalawigan. Libreng haircut, hair spa, hair keratin, foot spa at pedicure ang simpleng handog sa mga kawani ng gobyerno. Kahit sa ganitong aktibidad ay mabigyan ng pasasalamat ang delegasyon ng mga empleyado na naghahatid ng hindi matatawarang serbisyo publiko. Tiniyak naman na hindi naapektuhan ang mga transaksyon sa gobyerno. Bahagi ang special treat sa mga empleyado ng gobyerno sa selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Tampok naman ang mga masasarap na pagkain mula sa malagkit at tsokolate sa isinagawang Sinabalu and Chocolate Cook Fest sa Tuaw, Cagayan noong linggo. Nagpasarapan sa pagluluto ang mga kalahok mula sa bawat barangay sa bayan, kung saan iba't ibang mga recipe at flavors ng Sinabalu at tsokolate ang inihain. Ang Sinabalu at tsokolate ay ang ipinagmamalaking mga delikasi ng Tuaw. Ito'y isang tradisyon na patuloy na isinasagawa at ipinapasa sa komunidad. Ang mga pagkain ay gawa sa malagkit, kanin, at kakao o tsokolate. Mga kapuso, 86 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.